May nagtanong sa akin, "Hi Boss Rai, may mare-recommend po ba kayong legit na mauutangan? Ano po ba ang lending niyo?" Ayun, magandang tanong yan. So, pasensya na po, no, hindi ko masasabi kung saan ako nagtatrabaho. Protection na rin ho sa akin, and saka ayoko ho kasing alam niyo na yung magsabi na ito legit tong company na ito, or ayokong mag-endorso, no, ng lending company, financing company, or ng bangko. Okay. Ang maitutulong ko na lang po sa inyo is paano nyo malalaman na yung lending is legitimate. Okay? So unang-una ho, syempre, punta kayo sa SEC, no? Punta ho kayo sa www.sec.gov.ph. Okay? Makikita nyo po doon yung mga listahan ng mga lending at financing companies. Okay? Ngayon, kung gusto nyo naman humalaman yung mga listahan ng mga online lending platforms, kasi po bukod po sa mga registered na lending companies, financing companies at bangko, meron din po tayong tinatawag na listahan ng mga recorded online lending platforms. Okay. Dito nyo po malalaman kung yung company na yon, no, ay nagpo-provide ng loan using online. Kasi po, hindi ho lahat ng lending companies, financing companies at bangko na pinayagan na makapagpautang, no, using online platform. So, meron ho siyang listahan, no. Dati ho, ang alam ko, nasa 105 lang yan, pero ngayon ho is nasa 140 na. Okay? Ang nakalagay po doon is yung company name, SEC number, tapos yung online lending platform as declared, no, pursuant to SEC MC number 19 series of 2019. So, for example po, yung pangalan ng kumpanya, no, pangalan ng kumpanya niya is ABC Corporation, pero yung ginagamit niyang online lending name is A Lending, B Online Lending. Okay, ganun ho siya, no? So makikita nyo po siya doon. Hindi ko sinasabi na yung makikita nyo sa listahan ng SEC na recorded online lending platforms ay hindi nakaharas. Okay, ang sinasabi ko lang po, doon nyo po makikita yung mga binigyan po, no, ng lisensya ng SEC na makapagpautang using online. Okay, ngayon, para naman po malaman ninyo na siya ay legitimate or po pwede nyo pagkatiwalaan, okay, pumunta po kayo sa CIC. Bakit ko po sinabi yan? Okay, kasi po, no, medyo matagal na ho tayong gumagawa ng video, no, last year po, no, September. Inisa-isa ko po yung inyong mga comments. So, nakita ko po yung mga pangalan, mga online lending na mga nahiraman po ninyo, no, na sinasabi nyo pong nangaharas or matataas ang interest rate. Okay. Napansin ko po, no, nung hinahanap ko po yung kanilang pangalan, no, or yung pangalan ng mother company nila is wala po, no, sa listahan ng CIC, submitting at accessing entities. Okay? So, ang gawin nyo po, no, para kayo makampante na yung hihiramin ninyong pera, no, dun sa online lending company na yon is masabi natin na legitimate, no? Kasi yung mga nakalista po dito, no, is unang-una ho, pinaka-importante is sinusunod po yung the Truth in Lending Act. Importante ho kasi yan, no? Bakit ho importante yan? Kasi importante po na malaman nung nanghihiram, no, o nung kliyente yung kanyang pinapasok na obligasyon. Ano po? Hindi ho po pwede yan na basta may ID ka, bibigyan ka na ng pera na hindi man lang na-explain sa'yo na itong halaga na to ibabayaran mo sa ganitong haba lang ng panahon at ito magiging interes at ganito ibabawas namin. Hindi ho ganun.
Ayon ho sa The Truth in Lending Act, no, kailangan ho, no, alam ninyo or informed kayo doon sa pinapasok ninyong responsibilidad. So, alam nyo po kung magkano yung na-approve sa inyo. Alam nyo po kung magkano yung marireceive nyo sa inyong e-wallet or sa bank account. Alam nyo po yung interest, no, na ipapatong sa inyo buwan-buwan, araw-araw, o kung ano man yan, no. Tapos alam nyo po kung magkano yung penalty, no, na ibibigay ho sa inyo pag kayo ay hindi nakahulog sa takdang araw. At alam nyo rin po yung inyong termino, kung gaano kahaba, no. Yun po ang pinaka-importante. Bukod po, no, na ma-explain sa inyo yan, dapat po kayo ay nagko-confirm, no. Ibig sabihin, no, pumapayag kayo, no, dun sa kanilang terms and condition. Okay? Kaya importante ho yung kasi tatanungin dapat nila kayo na sumasang-ayon ho ba kayo, payag ho ba kayo na ganito ang amount na marireceive nyo, bla bla bla, bla bla bla. Okay? Importante ho yun. Kasi ho, kailangan nyo mag-agree, no? Dahil online po ang inyong pinasok na lending, no? Ang mangyayari ho kasi dyan, digital signature po, no, yung sa kinlik ninyo, no, na sumasang-ayon kayo. Okay? So, kaya, very important po na kayo ay sumang-ayon, no? Ngayon, sa traditional lending naman, financing at bangko, kailangan din nilang sabihin yun, no? Sumunod sa The Truth in Lending Act. Even though napipirma ho kayo. Kasi importante ho talaga na malaman ninyo. Okay? Tsaka po, no, madagdag ko, no, sa mga online lending platforms, recorded po yan. Okay? So, dapat sinasabi sa inyo na yung conversation po ninyo ay recorded. Okay? Dapat alam nyo rin po yun. Isa yun, ha? So, kagaya ho nung sinabi ko kanina, isa ho yung The Truth in Lending Act na kailangan na sinusunod po nila. No? Pinapractice dapat yun. No? Tapos, bukod sa sinasabi, dapat yun, nare-receive nyo po or nakikita nyo sa kanilang apps or sa kanilang dashboard or sa contract na ipapadala sa inyo. Okay? Dapat yun detalyado. Okay, magkano yung utang nyo, interest, monetization, processing fee, proceeds, kung ano-ano ho, dapat ho nakalagay lahat doon, no? At ang pinaka-importante ho lahat dyan, dapat po ang term is equal. Hindi ho yung sasabihin nila na, o sige, pwedeng kunin niya 90 days, pero dapat pagdating ng 7 days, magbayad ka muna ng ganitong halaga. Lukuhan yun, no? Kasi ang pagpapautang ho, dapat ang termino pare-parehas ho yan. Pwede ho yang monthly, every 30 days. Pwede yang every 15 days. No, pwede yang every 45 days. Depende ho yan sa lending company, sa financing company at sa bangko. Pero dapat ho yan equal. Hindi yan po pwedeng sa 7 days magbabayad ka ng ganito, tapos sa susunod mga is 15 o 30. Hindi ho gano'n. Hindi ho gano'n ang practice ng mga bangko, lending at finance. Kaya ho, inililinaw ko sa inyo to kasi ho, gusto ko maintindihan ho ninyo na yes, no, sa SEC ho, nagbigay ho sila ng mga listahan ng recorded online lending platforms. Okay? Pero hindi ho lahat itong online lending platforms na ito ay sumusunod po sa patakaran ng SEC. Para malaman ninyo ho kung sumusunod sa utos ho ito ng SEC, gumawa ho ng check and balance, no? Yung pong CIC. So meron ho silang yung accessing tsaka submitting. Okay. Bakit ho? Ito po kasi yan. Kasi ho nung July 19, 2023, okay, nag-release po si CIC ng isang article, okay. Yung CIC commits full support to SEC order reiterating compliance of financing lending companies with KISA law, curb abusive debt collection practices. Ayon ho kasi dito sa article na ito, no, at dun sa pinag-uutos po ng SEC, ay the SEC order reiterates that financing companies and lending companies operating
OLPs, meaning online lending platforms, must comply with the Republic Act number 9510 or Credit Information System Act, okay, which mandates all financial institutions providing credit facilities to register and submit the basic credit data of their borrowers to CIC. So meaning po, dapat po lahat ng mga miyembro or yung na-approve na online lending platforms ay dapat nagsasubmit po sa CIC. Okay, eto na ngayon ang inyong check and balance. So, punta ho kayo dun sa company name ni SEC. Sa listahan niya sa list of recorded online lending platforms. Hanapin nyo ho yung company name doon. And then, pumunta ho kayo sa CIC sa submitting entities. Tapos, Control F nyo po. Hanapin nyo yung pangalan. Okay. Pag nakita nyo po, na yung company name na yon na nasa listahan ng online lending platform ay nasa CIC, meaning po, submitting entity siya. Bakit po importante ito? Kasi po, yung mga legitimate talaga na online lending platforms ay dapat nagsasubmit sa CIC. Okay. Kasi yung mga OLA, online lending apps, hindi ko talaga yan nagsasubmit sa CIC. Hindi ko nga miyembro na CIC ang mga yan. Chinek ko na po. Lumabo na ho ang mata ko ulit. Kahahanap. Hindi ko sila makita. So isa ho itong way para malaman ninyo kung yung inyong hinihiraman na online lending apps or online lending platform ay miyembro ng CIC at legitimate na sumusunod doon sa patakaran ni SEC. Kasi ang SEC and CIC po ay nagtutulungan sila. Okay? Na para maiwasan, malimitahan, or mamitigate yung mga nangaabuso sa pagpapautang. So kaya ho ginawa nila yan. So ulitin ko po, para po tayo makaiwas doon sa mga mapang-abusong OLA, ito ang gawin ninyo. Pumunta ho kayo sa website ni SEC doon sa list of online lending platforms. So nakalista ho lahat doon yung kumpanya na may mga online lending platforms. Okay? Tapos pumunta ho kayo sa CIC. Okay? Sa submitting entities. Okay? Kunin nyo yung pangalan or copy nyo yung pangalan dun sa SEC ng online lending platforms at hanapin nyo po dun sa submitting. Okay? Pagka po nandun siya, ibig sabihin yan nasunod. So, maiiwasan ngayon natin yung stress, yung mental torture na ginagawa niyong mga loko-loko. Online lending apps. So, yung ganun ang gawin ninyo. Kasi sa totoo lang, ayoko na mag-endorso o magsabi kung ano mang kumpanya ang legitimate or not. Kasi sa larangan ako ng utang nagtatrabaho. Maniningil ako. So, ayoko kumbaga ma-typecast or ma-associate doon sa kasi meron akong kumpanya pinagtatrabahuhan. Okay po? Sana naiintindihan niyo ako. So, ganun niyo po siyang i-check. Para kahit papano kumbaga ma-minimize or ma-mitigate nyo yung risk na kayo maharas. Okay? Marami hong online lending platforms po dito sa CIC, sa submitting entities po ng CIC, meron po silang 888. Okay? Tapos doon naman sa listahan ng accessing ay meron 198. Yung submitting entity po, ito po yung nagsasubmit ng basic credit data. Okay? Yun naman pong accessing, yun yung nakakakita lang. Okay? So, dalawa ho yan. So, pagka aalamin ninyo, kung legitimate ba yung online lending platform na yon, so, dun ho kayo sa submitting. Dun sa 888 members. Okay po? Sana po nasagot ko itong katanungan na ito at sana po makatulong. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at panonood sa aking mga videos.
Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment, at pagtatanong. Kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan kayo na suportahan yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.